Tanong ka muna ng abogado. How about Ala- si Carl Alam mo, ma'am, Anthony Nunez? before you rumble on those many things, No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong the ko. specific ang law, guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, tanong ka itanong muna ko ngayon po. before we proceed. No. Hindi tayo I magkakaintindihan have prepared dito. these questions with my Guilt legislative is staff. personal. Yes, it's very personal. Hindi So, mo pwedeng ipasa sa iba yan. No, hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of just a It's few all right, minutes? Mr. Chair. Yes. Hearing is suspended. Can the chair talk to the senator? Can the resource person not point his finger at a member of the committee? Mr. President, Intindihan tayo. wala ka na ba sa mood to answer questions? We can excuse you. Kasi, sabi mo kasi, sir, you came here to answer questions. So, I mean, And Mr. Chair, the if chair you is fully capable of talking to a member of his subcommittee without being Alam mo, Pointed by the pumapasok siya resource ng mga person. gano'n na wala sa bata. No, Mr. Chair. I am You- basing it both on the policy question and yung mga sinabi mismo ng former president. Suspended tayo. Mr. President, Suspend muna suspended kayo, to suspended usap ito. kayo. Mr. President, ano to? You can answer it in the way that you want to answer it. Pwede Okay. kang hindi masumagot, sabi mo or sige, so are we ready? Are we ready to resume? Okay Can na you tayo. repeat the question, Hindi, ma'am? we will now, Yes. wait a minute. So, okay, our hearing is resumed. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ang tanong ko po ay, if you take responsibility, as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy I maker was din po talking ako. about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, Pero sir, kung you can hold me magpasok responsible ka for ng any death. specific crime, Yes, sir. You spoke hindi about pwede yan. you spoke about At specific saka, crimes. kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin no, me Mr. down Chair. low. I'm not trying to pin you lawfully. down The on exchanges air. are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not suspended. pin me down on semantics. Okay. The opinion of the Ako President naging is, mayor, congressman, naging presidente. Ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. I'm just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng droga dito sa Pilipinas. Baski dito sa Batas. Putang. Baski dyan sa Ligos. Malakas ang droga dito sa Batasan. Kaya kung kailangan mo talaga, kailangan mo ng pulis, kailangan ng Pilipino, you elect a mayor na magsabi one of the sa program niya, sa agenda niya, drugs. Maghingi siya ng chief of police na who's dedicated at saka yung may character talaga. Pero kung
chief of police na gusto lang ng promotion, mag-retire na kayo. Yes, Mr. Thank you. Chair. So, Thank you, yeah. Mr. President Batos. But I will confirm no, na yung in aid of legislation part ng ating hearing, isa yun na lumalabas nga yung PIDEA, yung law creating the PIDEA, manpower, budget, etc. So, Palakasin ninyo, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kaya nga, isa yan. I will confirm it na yan ang isa sa mga initial kaagad na lumalabas na in aid of legislation na ideas. Yung PIDEA, pinasa lahat ng drug ano dyan, pero kaya ba? Yan. Nakuha natin ng feedback yun sa Presidente. So, Kulang. Yes, sir. Yes, sir. Ayun, isa yun sa ano. Ipapalabas natin yan sa future hearings. Ano bang sitwasyon ng PIDEA? Si PIDEG, bakit na-revive si PIDEG? NARCOM kayo dati yata pagkaalam ko. If I remember it correctly, NARCOM, inalis natin by policy of law. Pero rene-revive, it's now PIDEG under PNP. Sige. I'll now recognize Senator Bato for his continue his interpellation. Thank you, Mr. Chairman. Alam mo, kung ang problema ng droga ay napakababa na level lang, siguro kaya ng PDEA kontrolin. But before we came into office, President Duterte at ako naging Chief PNP, sobrang talamak ang droga. Everywhere, anywhere, buong Pilipinas, kalat ang droga. Kaya, what can PDEA do? They are only 2,000 plus. Ang PNP, 200,000 plus ang PNP. Kaya kinakailangang immobilize ni Pangulong Duterte yung PNP because ang PNP everywhere in the Philippines, up to the barangay level, may police doon. Kaya ginamit ang PNP para mag-wage ng war on drugs. Hindi kaya ng PDEA. Hindi sa sinisiraan ni Pangulong Duterte ang Hindi kaya. PDEA. Talagang hindi kaya. Di kaya. 2,000 plus lang yung PDEA. Tapos yung PNP, 200,000 plus. So you better use the 200,000 plus at alam na alam pa ng mga pulis kasi yung iba nila mismo ay sila pa involved sa droga. Alam na alam nila yung drug personality doon sa area nila. So, yun po ang the rationale behind, Mr. President. So, Ganito kasi, Yes, sir. pinatawag ninyo ako dito. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Makinig kayo kasi ako galing talaga sa baba. At itong lahat na ito dumaan sa akin. Koy, lahat yan. Gamboa. Bato. Makinig kayo kasi makinabang ang bayan natin. Hindi ang yabang ko dito, ang bayan ang makinabang natin. Hindi ako nagyayabang, galit talaga ako sa droga. Kasi sinisira nila ang bayan ko. Ang mahirap dyan, ang mga anak. Yun ang sinasabi ko, lalo na yung mga nanay na nagtrabaho doon sa Middle East, na ni-rape, inaabuso ng mga putang ina nila. Tapos magpadala ng pera dito para sa pag-aral ng mga bata. Pag-uwi nila after, yung sa City Hall, umiyak dyan sa harap ko, nagligid-ligid, ano bang tigid-ligid sa Tagalog? Gulong-gulong dyan sa harap. Kasi yung pinapadala ng pera pala na yung dalawang anak niya, babae, puro doon sa droga na punta yung... Kaya kung makita mo, ewan ko, hindi kasi kayo sa babae. Kung ikaw ang mayor, makikita mong ganon ang sakripisyo ng tao, dugo, pati pawis. Tapos ganon lang ang mangyari sa kanya. Ako ang nakikinig sa istorya dito. Ako yung mayor. Ako ang nagsasabi, I will protect the city. Ano? Putang, pakahipokrito ko naman. Wag na lang akong mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang daw sinabi ko, stop or patayin kita. Magdiretsahan na lang ako. Total, akin lang naman to. Allow me because yun ba talaga ang totoo. Ang ganap ko, huminto kayo, papatayin ko kayo. Mga putang ina ninyo.
Yan ang totoo. Bitawan na natin. Total, Congress or wherever. We know the sanctity of the institution of Congress. But there is always a time to let go of your... At alam yan, puro alam ng pulis yan. Yan lahat na nakaupo dyan, yan, dumaan ng Davao yan, alam nila ang sentimento. Thank you, Mr. President. Sabi niyo na po. Can we excuse the President kung magpapahinga siya? We suspend for a few minutes.